Si Nancy ay isang 24-year-old admin assistant at kumikita ng 9,000 pesos monthly salary. Single at 2 years na siyang nagtatrabaho sa isang oil mill company sa probinsya. Weekly siya nakakatanggap ng sahod. Wala daw siyang ibang binabayaran bukod sa fare o transpo, internet, tubig at kuryente. So basically, ang kanyang sagot sa bahay ay yung utility bills. Sa food naman, ang mother niya daw ang nagpo-provide kasi meron daw siyang maliit na sari-sari store. Sa work naman, provided din ang lunch niya kaya wala siyang gastos sa food. As of March, meron na daw siyang 17,000 na savings. At ito ang goal ni Nancy. Gusto niyang makapag-ipon to build her personal savings and emergency fund. Dahil weekly ang sahod niya, pinaplat ko muna sa March calendar yung kanyang paychecks. Every Saturday siya nakakatanggap ng sahod at nag-iiba-iba daw ang amount, pero this month, ito ang expected weekly salary niya. First paycheck, 2,200, paycheck 2, 2,250, paycheck 3, 2,900, at paycheck 4, 2,200. Ang total income niya for March is 9,550. Pinalista ko din sa kanya yung actual expenses niya at ang total expenses niya for March is 6,649. Kasama na dito ang electricity, water, internet, transpo niya sa work at personal fund. Ito ang ginagamit niya pag meron siyang gustong bilhin para sa sarili niya or like online shopping or for any miscellaneous expenses. Yung utility bills naman, binabayaran niya to every 5th of the month or pagka-receive niya ng first paycheck of the month. Kinuha namin ng income minus expenses, ang natira yung total savings niya for March which is 2,901. Pero sabi ni Nancy, pag di naman niya nagagastos yung personal fund niya, idinadagdag niya din ito sa kanyang savings. Kaya dito siya nahihirapan kung paano ba siya makakapag-save effectively knowing na weekly ang sahod niya. Actually, madali lang talagang tingnan ang budget if we look at it on a monthly basis. Kukunin mo lang yung total income minus total expenses, yung matira yun na yung savings. Para di maguluhan si Nancy sa kanyang budget, I suggested na sa savings niya muna kunin yung pambayad niya ng utility bills for March. Remember, meron pa siyang 17,000 pesos sa savings. Ganito ang magiging itsura ng kanyang savings tracker. Ang starting balance as of March 5 is 17,000 pesos. Babawasan niya muna ng 4,444 na pambayad ng utility bills. So, ang matitira o ang magiging balance is 12,556. So, yung 4,444 na to, ito yung total ng kanyang electricity, water, at internet sa March. Dahil settled na ang kanyang utility bills ngayong March, ganito na ang magiging itsura ng kanyang paycheck budget. Paycheck number 1, March 5 niya ito marireceive, 2,200. Cash ang natatanggap niyang sahod, kaya sa unang paycheck, ibabawas na niya yung pang-transpo niya na 430 pesos. It's good for 6 days niya na yan sa work. At yung personal fund niya na 500 pesos. That's good for 1 month, pero I suggest na kunin niya na ito or itabi niya na to sa first paycheck pa lang. At yung matitira na 1,270, ito yung iti-deposit niya sa kanyang savings account. Sa paycheck number 2 naman, which she will receive on March 12, ang matatanggap niya dito ay 2,250 pesos. So, ilalaan niya to 430 pesos for transpo at yung matitira 1,820. So, yan lang talaga yung expenses niya for that week. Sa paycheck number 3 naman, on March 19, ang matatanggap niya ay 2,900. So, transpo 430 at yung iba 2,470 for savings. Yung paycheck number 4 naman on March 26, ang matatanggap niya ay 2,200, transpo 430 at ang matitira na 1,770, ito ulit yung iti-deposit niya sa kanyang savings account. So, ang total income niya is 9,550 at ang total expenses kung i-add natin to lahat is 9,550 kaya ito ay zero-based budget. Income minus expenses ay zero. Ibig sabihin, bawat piso ay may pangalan o pinaglalaanan. Ang total transpo niya for the month is 1,720. Ang personal fund niya ay 500 pesos at ang total na savings ay 7,330. Tingnan naman natin yung kanyang savings tracker for March. Starting balance is 17,000 at nag-withdraw siya ng 4,444 pambayad ng utility bills for March. Ang balance na lang ay 12,556. Since she has 4 paychecks for March, ito na yung mga natira sa kanyang expenses. So, ito yung for savings. So, 1,270 from paycheck 1.
1,820 from savings 2 or paycheck 2, 2,470, 1,770. So, ang magiging balance niya sa kanyang savings account at the end of March is 19,886. At kung titingnan naman natin yung kanyang April 2022 na savings tracker, i-continue lang natin. By April 2, it is the first Saturday of the month, 19,886 yung kanyang current balance. And assuming na same pa din yung bill niya for electricity, water, and internet, assuming lang 4,444, ito yung kukunin niya sa kanyang savings account, ililipat niya sa kanyang GCash kasi doon siya nagbabayad ng kanyang utility bills. Ang matitira sa kanyang savings account ay 15,442. Pero sa April ay merong 5 Sabado. So 5 paycheck ang matatanggap niya sa April. So ito yung mga mapupunta sa kanyang savings. 1,270, 1,820 for week 2, 2,470 for week 3, 1,770 for week 4, and 1,770 for week 5. This is also assuming na same pa rin yung amount ng sahod niya. Kasi sabi niya medyo nag-iiba-iba ng konti lang naman ng difference. So at the end of April, ang magiging ending balance niya dito ay 24,542. Pwede nyo ring sundan ang paggawa ng savings tracker kagaya nito para updated kayo kung magkano na yung inyong savings, kung magkano ang nababawas, lalo na kung isa lang ang inyong account. Remember also that our budget is flexible. Pwedeng yung mga amount na to mas mataas o mas mababa. So, just make the necessary adjustments pag nagbabudget tayo. Pwede natin yan i-adjust anytime. Huwag tayong matakot. Ito ay suggestions ko lang. Ikaw pa din ang nakakaalam, Nancy, kung ano ang appropriate na budgeting system o method para sa'yo at kung alin ang susundin mo. Now, balikan ulit natin yung goal ni Nancy. Ang priority niya sa ngayon ay makapag-build ng emergency fund. When we write our goals, mapa-financial or personal goals man yan, it's very important na alam natin yung why or yung reason kung bakit yun ang goals natin. Si Nancy, her big why kung bakit niya gusto mag-build ng emergency fund ay first, ayaw niya magtrabaho forever sa oil mill dahil baka maapektuhan daw ang kanyang health. Second, sila lang daw talaga ang magkasama ng nanay niya kaya gusto niya may nakatabing savings in case of emergencies or unexpected expenses. Depende kay Nancy, pwede siyang mag-ipon ng either 6 months or 12 months worth of her monthly expenses for her emergency fund. Kung 6 months ang goal niya, 6,650 times 6, ang magiging total ay 39,900 pesos. Kung ang goal niya naman ay 12 months worth of emergency fund, 6,650 times 12, 79,800 ang kailangan niyang pag-ipunan. Gaano niya kaya katagal mabubuo ang kanyang emergency fund? Kung 12 months ang goal niya at may savings na siya na 20,000 pesos as of April 30, kailangan niya pang makapag-ipon ng 59,800 divided by 3,000 assuming na ito yung nasisave niya every month. Aabutin siya ng almost 20 months or less than 2 years para mabuo ang goal niya na 79,800 pesos for her emergency fund. 24 pa lang naman si Nancy at alam kong kayang-kaya niya itong buuin in 2 years or less kung magsistay pa rin siya sa company with the same salary. Pero who knows, 'di ba? Ma-promote siya or ma-increasean ng sweldo, baka in 1 year mabuo niya na yung 12 months na emergency fund niya. So kahit mag-resign siya at di makahanap kagad ng work, panatag siya na mababayaran niya pa din yung kanyang mga bills nang hindi masyadong magiging pabigat sa nanay niya. Pero hindi lang yan ang option ni Nancy. Aside from her work, pwede din siyang mag-try ng ibang side hustle o ibang pagkakakitaan para makadagdag sa savings niya. Actually, nabanggit ni Nancy na minsan gumagawa siya ng mga invitations sa parties or events. At kahit papano, kumikita daw siya ng konti pandagdag sa savings. Pag December, during holiday season, kumikita siya ng around 5,000 to 10,000 pesos kasi madami daw ang nagpapagawa. So, hindi imposible na ma-achieve ni Nancy ang kanyang emergency fund goal in just a few months. I'm happy for you, Nancy, kasi nakakapagtabi ka ng 3,000 per month. Kahit sabihin pa natin konti lang naman ang expenses niya, nakaka-inspire pa din yung discipline niya to save. I'm sure marami sa atin, mas malaki pa ang sweldo at mas malaki pa ang extra fund after deducting our monthly expenses from our salary, pero maliit pa din ang napupunta sa savings o baka nga wala pa dahil mas inuuna natin yung ating mga wants.
Aside from her emergency fund goal, meron din ako ibang suggestions na pwedeng i-consider ni Nancy. Number 1, instead na nasa regular bank savings account ang emergency fund or personal savings niya, I suggest na ilagay niya sa digital banks to earn higher interest. Examples ng digital banks ay Tonic, CIMB at iba pa. At ang interest rate ay nag-range ng 2 to 4% per annum, which is much higher compared sa 0.125% sa regular bank savings accounts. Number 2, health insurance. Alam naman natin, hindi biro ang magkasakit sa panahon ngayon, di ba? Kaya wag nating babaliwalain ang health insurance dahil pag wala tayo nito at may nagkasakit sa pamilya, baka kulang pa ang savings natin pampagamot o pampaospital. Number 1, kailangan meron tayong PhilHealth at updated dapat ang ating contributions. And number 2, kung kayang isingit sa budget, kumuha tayo ng additional health card or health insurance for additional coverage. Number 3, life insurance. Napakahalaga ng buhay ng tao and no amount of money can replace the life of anyone. Pero pag meron tayong life insurance, somehow, meron tayong peace of mind that in case something happens to us, hindi natin masyadong maiiwanan ng financial burden ng ating family. Wag naman sana, pero what if something happens kay Nancy? Paano ang nanay niya? Sino ang aako ng mga financial obligations ni Nancy? Kung wala siyang life insurance, hindi ba mahihirapan ng nanay niya paying all the bills plus other living expenses? Kaya I suggest that you consider getting a life insurance lalo na't bata ka pa at wala ka pang health issues or pre-existing conditions. The earlier we get life insurance, the better kasi mas mura pa ang babayaran. Number 4, short-term goals or wants like travel, vacation, gadget, appliances, etc. It's important to save for emergency fund and other financial goals, but don't forget to enjoy the present moment. It's good to prepare for the future but not to the point na hindi mo na na-enjoy ang present. Yung tipong dinedeprive mo na lang parating sarili mo, o kaya kahit na kaya mo ng bayaran or kaya mong bilhin, saka na lang pag marami na akong ipon. Sometimes treat mo rin ang sarili mo, wag mo masyadong i-deprive ang sarili mo just because you're saving up for something. I-enjoy din natin ang ating pinaghirapan. Just make sure though that you don't overspend or give in to what other people say na deserve ko to, I deserve this, pinaghirapan ko to kaya gusto kong gastusin to. Sana wag naman because if we do that, pwedeng magkamali o ma-off track tayo sa ating spending at financial goals. So we should always know our limits. Number 5, investments. Dapat hindi lang tayo ang nagpapakahirap kumita ng pera. Pag nakaipon na tayo at meron na tayong sapat na emergency fund at insurance, kailangan mag-invest din tayo para ang ating pera naman ang nagtatrabaho para sa atin. When we invest our money, we let our money work for us through compounding interest, dividends, and capital appreciation. Pwede tayong mag-invest sa mutual funds, UITF, stock market, real estate, at iba pang businesses. Pero make sure that you do your research first before you make any investment decision. For more budgeting tips and resources, check out the links on the screen. Thank you for watching and happy budgeting!